Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol pa din po sa mga kaganapan sa kinakaharapong usapin ni Bossing Vic Soto laban po dito sa direktor na si Daryl Yap. Pero bago yan mga kadabarkads, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo etong naging statement po ni Tito Soto kanina. So talagang pinupush niya po or ipupush niya po etong anti-fake news bill pag siya po ay naupo sa Senado. Sabi niya, komplikadong issue ang fake news. Bumabangga ito sa usapin ng freedom of speech. Isa nating batayang karapatan ng protektado ng Bill of Rights pero malinaw sa akin ang kasinungalingan ay hindi saklaw ng ating kalayaan. Sa pagsasabatas ng isang komprehensibong anti-fake news bill, isusulong natin ang kaalaman, karanasan at mungkahi ng mga miyembro ng media upang matigil na ang pagpapakalat ng fake news. Lalagyan pa natin ng pangil ang batas upang maging mas malaya ang media na magsuri ng impormasyon at magbalita ng totoo. Ang ating paninindigan, katotohanan ang dapat manaig sa mga usapin ng issue ng bayan. So eto po yung checklist ni Tito Soto para po sa anti-fake news bill. Sa panayam po ni Tito Soto sa Inquirer.net noong October 2024, idiniin niya ang ilan sa mga batayang katangian ng mga news organization para itakwil po ang fake news. Lehitimo at accredited ang news organization, nagsasagawa ng fact-checking at iba pang information verification practices ang news organization. Nagsusulong ng sariling accountability measures ang news organization sa mga kaso ng erroneous reporting. Katulad na lamang po ng pinunan niya na isang news site na kung saan binalita po yung sinabi nitong si kampo po ni Daryl Yap na pinadalhan daw sila kay Tito Soto pa nga po sinabi na pinadala yung script para daw mahingi yung panig sa naturang binubuong script ni Daryl Yap, no? Na isang pinalagan po nga nitong si Tito Soto at maging ng kampo po ni Bossing Vic. So maganda po itong anti-fake news bill. Kaya naman yung mga kumakalaban dyan sa mga Soto na nagpapakalat po ng fake news, meron na po kayong kalalagyan sa oras na maupo si Tito Soto sa Senado. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa usapin ni Bossing Vic Soto. So, meron tayong babasahin dito, no? Mula ito sa isang news site. Sabi dito, nagkaharap na sa wakas ang veteran comedian TV host na si Vic Soto at ang controversial na direktor na si Daryl Yap. Nangyari ito sa summary hearing ng writ of habeas data petition na inihain ni Vic laban kay Daryl sa Branch 205 ng Muntinlupa Regional Trial Court sa Tunasan, Muntinlupa City ngayong Biyernes, January 17, 2025. Kaugnay ito sa kontrobersyal na pelikula ni Daryl na The Pepsi Paloma. Itinakda ni Judge Lizella Aquiatan bandang 8:30 ng AM ang pagdinig at nagtagal ito ng ilang oras. So after po ng discussion or basahin itong article na to mga kadabarkads, meron po akong ipapaliwanag sa inyo. Okay? Kaya sana naman po ay tapusin ninyo ito. So sabi pa dito, unang lumabas ng korte si B kasama ang asawang si Pauline Luna bandang 10:30 AM. So halos nasa kulang-kulang 2 oras or 2 oras, no? Yung kanilang hearing. Sabi pa dito, pero dahil sa gag order ng korte, ang tanging sinabi ni Vic sa mga nag-aabang na reporters, hindi ako pwedeng magsalita eh. Pagkatapos nito ay dumiretso na siya sa loob ng kanyang SUV. Hindi na rin namilit pa ang mga media kabilang na ang ito pong PEP Entertainment at itong
iba pa pong mga news site na makakuha ng mahaba-habang pahayag mula po sa kanila dahil nga po may gag order. Vic Soto and Y. Pauline Luna after the writ of habeas data hearing makalipas ang 2 oras, 12:31 p.m. si Daryl naman ang lumabas ng korte. So nahuli po si Daryl Yap. Gaya ni Vic, matipid din ang kanyang mga sagot sa katanungan ng media. Kamusta naman siya? Well, I'm okay. I'm still finishing the movie, sagot ng direktor. Tapos tanong ng reporter, will we get to see the movie? Sabi ni Daryl Yap, it should be. Or dapat lang, no? Sabi ng reporter pa, so tuloy yung movie natin, direct. Sabi naman ni Daryl Yap, dapat. So hanggang doon lang yung babasahin nating article mga Kadaber Cards kasi mag-e-explain na po ako, no? So napanood ko nga yung video nitong si Daryl Yap and sabi niya, tinatapos pa daw niya yung kanyang pelikula. Ulitin ko lang ulit, tinatapos pa daw niya yung kaniyang pelikula. Ito po mga Kadaber Cards ay tapos na po nung December pa. Matagal na pong tapos ang kanyang pelikula pero bakit sinabi niya tinatapos pa daw niya? Ibig bang sabihin nito, tinatapos niya lang i-edit, tinatanggal niya po yung makakasira sa pangalan ni Bossing Vic Soto katulad nung naging teaser niya na kung saan binanggit po ng tahasan itong pangalan ni Bossing Vic Soto na nanggahasa dito kay Pepsi Paloma. So yun po yung nakikita kong rason mga Kadaber Cards sa kanyang naging sagot kanina. Kasi matagal na pong tapos yun, December pa lang. Kasi alam niyang ipapalabas February. Kaya ngayon, tinatapos niya po sigurong i-edit. Tanggalin yung mga makakasira po at makakaapekto sa katauhan po ni Bossing Vic Soto at ng TVJ. Kasi dapat ang sagot niya dyan, di ba, ay hindi ganoon. Sabi niya tinatapos pa. Tinatapos si edit siguro. And also, yung title mga Kadaber Cards, posible din po yung mapalitan. Basta po yan ay makakasira ng pagkatao ng Tito Vic and Joey, tatanggalin po yan kasi nga 'di ba ito po yung pinagtatalunan nila ngayon. So therefore hindi niya po magagamit si Bossing Vic Soto pang pa-hype ng kanyang pelikula. So kaya pala ganun yung itsura ni Mr. Daryl Yap kanina, no? Parang bad trip siya tapos nakasimangot. Samantalang si Bossing Vic Soto chill lang tapos masayang lumabas ng RTC Muntinlupa. Tapos, nagpapasalamat siya mga Kadaber Cards sa mga media. Sabi niya, salamat, salamat. So, ano kaya ibig sabihin nun? Diba? Good news yan, syempre. Kasi, yung aura po ni Bossing Vic Soto at Pauline Luna ay napaka-calm lamang. Unlike sa ibang kampo na stress and syempre, halos dumugi na po siya ng mga reporter doon nang siya ay lumabas. And also, parang galit siya mga Kadaber Cards, no? So, antabayan na natin ang mga susunod pang kaganapan tungkol dito. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.